Maghihintay kami ng doktor. Tagal ng hintay namin kasi kailangan makita yung result ng aking blood test. Dahil medyo nagkasakit ako nung bumalik ako. Sa Pilipinas hindi ako nagkasakit pero sa... Ngayon, nabaliktad naman dito naman nagkasakit. So yung tummy ko, saka yung nagka-rashes din ako, buti na wala na. Yun nga, mamaya pag-usapan namin ni Alex yung about sa real estate dun sa Philippines. Part ng reason kung bakit ako umuwi. Aside sa syempre nakita si Rai. Yung Saka ito paano maka-wind down ng konti pero naging busy din to. Sobrang busy din. Kaya, pag-usapan natin yan. Kasi may mga bagay na gusto namin kumbaga pinag-iisipan. So naghihintay na kami kay Doc. Urgent daw kasi, pero baka ganun din sa inyo, no? Wala naman sigurong kailangan Sana naman wala. Sabi nga urgent. Oo. Sabi naman na pagka wala naman nakita, hindi na tumatawag nga. Pero in this case, tumawag kay Molly. Kaya Saka gusto sana din namin ipakita muna yung video about ng aming nabiling ancestral house na noong 2017 dahil parang pinag-iisipan naming ibenta or i-keep. Kaya please watch muna neto and then balik tayo para pag-usapan. May infection daw ako pero hindi ko naman maramdaman, kumbaga wala naman akong lagnat, diba? at least infection, hindi yung dating na parang urgent nga daw. Oo, pero uulitin ulit yung blood test ko. Ngayon, dito muna kami sa Vietnamese restaurant para mag-snack dahil ini-meet namin mamaya si Abby saka yung niece namin kasi babalik na siya ng Montreal. Babalik na pero yung habang namimili ng mga kailangan niya para sa gamot. May nakilala kami kaya shout out kay Arlene. Yes. And then kanina sa dentist mo. Oh yes, si Eileen diba? din. Si Eileen. Siya yung tumulong sa akin doon sa dentist. Yeah, shout out sa inyo. Yeah. Thank you so much sa pag-support niya sa small channel namin. Pasensya na at hindi kami nakaka-post masyado. Pero, grabe, natutuwa kami ni Alex. Yeah, nagugulat at natutuwa din kahit paano dahil kasi yun nga, hindi namin na-expect at yun nga, maraming salamat sa nagsusubaybay sa amin siya. And si Ate Wendy and si Kuya. Hindi pala, nakilala ulit namin sila twice nung kumakain kami sa Kinju. Tapos sabi ni Ate Wendy, do you remember me? Tapos of course ate, like yung sa Siya nakakita ka nung una dahil kasi nakatalikod pala ako. Sabi ko, hindi yung phone nila, naman na nakikita yung pala nasa kabilang side. Yeah, kaya nakakatuwa. Thank you so much. Na-appreciate talaga namin. And please kung medyo tahimik ako, medyo mukha akong mahiyain. Pareho kami ni Alex. Yeah, pero approachable kami. May pagka-introvert kami. Yun na lang. Kaya sa mga sa videos namin, nag-share lang kasi kami. Kaya komportable kami magsalita sa inyo. Pero in person, medyo mahihain talaga ako. Yeah. Kaya kung approachable naman kami, approach lang kami dahil na-appreciate namin tuwing nagsasabi kayong nanonood kayo sa channel namin. Tutur ko kayo dito sa labas ng aming bahay. Huwag na lang sa loob kasi may bagyo na pangit na siya, mukha na siyang rundown and wala kaming funds para ayusin siya. And hindi naman na kami titira dito talaga for good kasi doon na muna kami sa Canada. So ito, papunta dito may pathway tayo. Dahil madaming bougainvillea. Tapos ito, hindi ko alam ang pangalan nito. And puro bougainvillea. Tapos ito yung bahay. Pintura, ganyan. Pero wag na tayong pumasok kasi ayoko. Tapos, madaming manok dito. Kay Alex yan.
Merong mangga doon. Dati sobrang madaming mga ano yan, yung dahon sa kasanga. Pero sa bagyo, nasira. Ito naman, Chico. Tapos, meron tayong duyan doon. Kaya lang pasira na din siya. Pero okay lang, at least nagagamit nila Aileen. Doon may dagat doon. Walking distance lang dagat na dyan. Tapos, pupunta tayo dito sa may Manukan. So, madami talagang manok si Alex. Yung mga yan na babaeng manok, binibenta na niya. Kasi ito, madami kaming... I forgot kung anong pangalan yan. Ilalagay ko na lang sa screen. Tapos, dito, may banyo dyan. And then, ito naman, doon yung Manukan. Nasira din yan nung bagyo, kaya inayos din ni Alexis. Kasi ito, extra space pa. Kaya, maganda naman siya, kaya lang nga hindi na kami titira dito. So, parang iniisip naming ibenta. We will see. Tapos dito, papunta naman dito. Ito yung maganda dito. Kasi meron tayong well. So, unlimited talaga yung water. And then, malinis talaga ang tubig naman. Ito, pinaayos din namin to para hindi masyadong naiinitan. Tapos may sasampayan kahit umulan, nakasampay yung mga damit. So ayan, madaming nakasampay na mga damit. Hindi namin planado to. Ikutin lang natin, mabilis lang. Ito yung mga tinanim ni Alex na banana. I'm sure matutuwa siya. Nag-harvest pa lang kami the other day. Ang daming na-harvest. Yan. Tapos papaya, and then may langka din, kaya lang nasira na din ata sa bagyo. Tapos, mga manok ulit. Ang daming manok, all the way there, madaming manok yan. Dito naman tayo, puro manok. Manok. Ayan. Ito naman yung parking namin. So, merong parking space. Sobrang laki. Tapos, ito yung lumang bodega. Meron itong kwarto dito. Tapos, bodega doon. Ayan. Medyo magulo lang. Hindi ko to plinano. Saka, yung mga kahoy dahil sa bagyo din yan. Paunti-unti ginagamit nila Aileen pangluto. Tapos, ito yung main na transportation namin dito, yung tangkal. And ito, silipin lang natin yung crayfish. Yan. Madaming crayfish si Alex. Kaya lang yung iba namamatay na. Sabi niya nga, kumain daw ako, humuli ba? Pero hindi ako makahuli. Hindi ako makakain na dahil sa sobrang kabisihan. Hindi ko makahuli. Pero merong malaki sana. Anyway, I'll try. Hindi na. Lumayo lalo. So, yun na lang. Then, ito naman yung tindahan. Na-tour ko na kayo dito. Tingnan nyo na lang sa loob kung anong itsura. Tapos, yan. Doon, meron na namang mga manok. Tapos, meron dito mga halaman. Nagtatanim-tanim din sila Aileen, which is good para may extra silang food. Ayan o.
Tapos may pinya doon siya. Mga pinya-pinya. Tapos bougainvillea ulit na dami. Then tanim dito. And ito yung bahay. Ito yung mga orchid small lexo. Buhay pa din. Yun. Malaki talaga yung property na to. Kaya, saka kay Lola and Lolo ko to dati. Binili namin back in 2017. Dito kami tumira for almost 3 years and then nagpagawa din kami ng beach house para palitan lang. Pero yun nga, hindi na kami titira dito dahil magpo-for good muna kami sa Canada until retirement. So, pinag-iisipan namin ni Alex kung ibibenta ba namin to or i-keep. So ayan, kung hanggang nandito po din kayo, napanood nyo yung video, ito yung pag-uusapan namin ni Alex. Kasi, yun nga, nagdadalawang isip kami, it's either ibibenta ba yung property na yun. Sobrang lawak kasi nakita nyo, di ba, may manukan, malawak yung front, tapos malawak yung bahay. May bodega kasi. May bodega, So, parking. tsaka yung parking. Set up kasi yun dati, koprahan yun ng lolo nila. Oo. At kaya malawak yung driveway para makabuali yung mga truck doon na nagpipick up ng kopra. Oo, kaya manukan, then residential, and then commercial na din siya. Although malayo siya sa city, mga 30 minutes drive, kaya hindi siya ganun kalaki ang presyo kung ibebenta. Pero 30 minutes drive lang naman, or even 20 minutes kung mabilis Decente. ka. Pero kung tutusin yung Masbate, maliit na island yun. Kaya kung tutusin, maiikot nyo siguro yun ng isang araw eh. Hindi naman siguro. Yung city or Hindi, buong Masbate? yung Masbate. I don't think so. Maliit na island siya. Pero yun nga, 30 minutes away yung property. At yung unang ano namin, kaya namin na buwalahan na bilhin yun. Dahil kasi nga, may history. Dun si Molly lumaki halos. Oh, tuwing weekend nandun talaga ako para mag-spend time with my inay sa Kaitay. Tapos mga cousins, ganyan. So, Yeah. maganda yung ano ko doon. Saka at the same time, nung nakita ko yung property na yun, naganda ako dahil kasi sa yung pagkalawak niya, yung orientation. Oo. Tapos yung yung beach front, Hindi yung siya- property, karap niya, beach. Pero may mga bahay doon sa harapan. So, nung 2017 namin to binili dahil nga parang para sa akin ayaw kong mawala siya sa family, ayaw kong mapunta sa iba. Then nagustuhan din ni Alex yung Yeah. property na yun. Then, Nagustuhan ko talaga dahil kasi nga, yung pagkalawak niya na nakapag-alaga ng mga manok. Oo. Yeah. Tsaka, Manok, mga halaman. mga halaman, ganyan. tapos may crayfish pa nga na Oo. inalagaan doon. Sa ngayon nandun pa, kaya yun din isa pang bagay na nag-iisipan kung i-elaborate ba yung business na yun or yun nga, at least na-try kumbaga. So, Dahil kasi nandito halimbawa- na nga kami full time, di ba? Oo, for good na muna Yeah, kami yeah. dito. So kung halimbawang ibebenta namin, nakita nyo 'di ba yung beach house na inaayos namin paunti-unti para maparentahan namin, para ma-open sa public. And then yung sa likod may farm, 'di ba? Yeah. Yeah. Which is mas malawak. Lote siya, malaking Mm-mm. lot na pwedeng gawing farm nga. Oo. Yeah. So kung halimbawa mabenta namin yung ancestral house, sort of parang paunti-unti naming papaayos or papagawa yung farmhouse or farm area, not house. Yung beach area. house kasi yun yung talagang inaano namin na kahit papaano, pag dumating yung retirement, doon kami mag-enjoy talaga. Oo. At mag-i-spend ng time. Yeah. Yung mga ibang yung properties naman, yung property naman na pinakita namin is yun din na naisip namin at first. Pero yun nga, dahil nga yung orientation at location ng beach house talagang straight. Kung nakita nyo naman, nasa beach talaga at yung likod pwedeng i-develop siya bilang farm. Which is, yun nga hilig ko, mga mag-alaga ako naman mga ayop, gulay at Oo. yun nga, yung Malaki yung potential. malaman na
rescue yung kinakain nyo, di ba? Pero, Oo. Kaya gusto sana naming matanong sa mga subscribers namin or viewers, meron ba kayong property doon sa Philippines na you guys decided to sell? And then, dinala nyo na lang ba dito yung pera nyo sa Canada or nagpatayo kayo ng rental property doon sa Philippines? Please, let us know naman kasi kami ni Alex ngayon talagang on the fence kasi kami. yun nga, gusto rin namin na makabuild sana ng real estate na portfolio. Yeah. Kaya yun yung on the fence in a sense na gusto namin yung location. Yung sa site ko naman, kaya on the fence talaga ako na ako ibebenta yung property is yung location niya maganda. Prime location kung masasabi. Kung madedevelop yung paligid. Oo. Kasi madami na ding mga nakapag-asawa ng fam or foreigner. Yeah, at saka siguro nakaipon din at naging successful na rin kahit paano. Mga abroad. So maganda na yung location, tahimik. Kaya we are confident na pwede namin maparent yung beach house and then may mga long term na gustong mag-try ng retirement, 'di ba? Doon sa Pilipinas, pwede yun sa amin. I-try nyo yung beach house. Pero yung pagkasabi ko nga kay Molly, yung advantage na i-hold yung property is sa lawak niya, malamang makakapagtayo ka ng siguro 3 bahay doon eh. Oo, or more. O 4. Yeah. So, it's either hold and see what the future holds. Yun yung downside lang kasi hindi ma-monetize siya. Yeah. Sa ngayon hindi kasi dahil yung bahay dahil sa bagyo, sa weather, pangit na talaga siya. Kaya hindi ko na rin pinakita. Kailangan ng renovation talaga yung bahay. Maraming mga kailangan. 50 plus years na yung bahay. Yeah, which is ancestral home nga, di ba? Kaya yung lote talaga ang prime location. Oo, yun talaga winner tayo doon. Yeah. Kaya it's either i-project yan in the future na magtayo ng bahay. At we'll see. May try na parenta yung side na yun. Or kasi for good na nga. baka may interesado sa presyo namin. Baka mag-decide kaming mag-move forward, di ba? Yes, kung gusto niyo malaman kung magkano yung presyo. Baka may mga developers nga pala dyan na gustong may beach, accessible yung beach. 30 minutes away from the city nga lang. Pero yung bagong nga pala sa Masbate is yung mobile port. So, very accessible siya doon sa side na yun. Oo, mga 20 minutes at least. Yeah, kung pwede nyo i-develop yun bilang bodega, which is in demand yan sa Masbate dahil nga island siya, nangangailangan ng space yung mga companies para i-hold yung mga gamit nila. Saka, let's say, may mga nakaipon or nakapag-abroad or yun, may ipon na gusto nyong makita nyo yung retirement sa Pilipinas. Reach out to us. Sabi niya yung beach house. Hindi yung beach house, Hindi, yung ancestral house. Para masubukan. Kung gusto nyong bilhin, kumbaga. Okay, kasi maganda yung location. I-renovate nyo lang yung house, diba? So, kung nasa age na sila, diba, na gusto na mag-retire. Kung gusto nyo magpatayo ng bahay, maganda yung lote. Saka yung mga kapitbahay, ang babait, grabe. As in, shout out sa kila Ate Ning, kila Ate Belle, kila Cheryl. Sa lahat sa inyo, thank you sa pag-alaga nyo sa amin ni Alex nung nandun kami sa Pilipinas. Hello sa inyo dyan. Pero yun nga. Okay naman sila ibenta natin kasi may beach house na tayo sa Kabay. May farm naman sa likod. So, yun lang, diba? So, please comment down below. Feel free to comment kasi yun nga, on the fence talaga kami. It's either ibenta or i-hold for future purposes. Pero yun nga, who knows, kung may sa nakakita ng property at interesado, mag-reach out lang kayo, at least
mapag-usapan natin Yeah. yan. So, Alex Molly TV. Yung baka may mga taga-Masbate dyan na ready for retirement or gusto Yeah. mag-invest. So, yung Masbate halo siya ng Bicol na salita sa Kabisaya. Pero magagaling naman silang mag-Tagalog, naiintindihan naman nila. And yun nga, baka Bisaya din kayo or Bicolano. So, i-google nyo Masbate. Maganda yung Masbate. Yeah, dine-develop saka in terms of tourism, may mga areas na talaga na lumalabas-labas na doon at kahit pa paano gumaganda na siya. Yeah, thank you so much for watching. Until next time. Bye!